Tulad ng natalakay sa nakaraang aralin, ang pagkamamamayan ng isang tao ang nagbibigay sa kanya ng mga karapatan na nagmumula sa Estado. Ang mga karapatang ito ay nagbibigay ng kakayahan upang siya ay makapamuhay ng malaya, mapayapa at masaya. Kasama ng mga karapatang ito ay ang mga tungkulin na dapat gawin upang maging karapat-dapat na ipagkaloob na katayuan bilang mamamayan ng bansa. Sa kabanatang ito ay matututuhan mo ang mga karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Dapat mong tandaan ang mga ito upang magkaroon ka ng gabay sa bawat gagawin mo bilang kasapi ng komunidad o bansa. Subukin natin. Panuto. Basahin ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1. Aling salita ang tumutukoy sa mga bagay o kalagayan na dapat ay mayroon tayo upang makapamuhay ng malaya, mapayapa at masaya? Ang tamang sagot ay letter A, karapatan. Number 2. Aling salita ang tumutukoy sa pananagutan ng isang mamamayan sa kanyang komunidad o bansa na naaayon sa isinasaad ng batas? Ang tamang sagot ay letter B, tungkulin. Number 3. Anong uri ng karapatan ang nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na mabuhay ng maayos at matiwasay upang makadama siya ng kaligayahan? Ang tamang sagot ay letter A, karapatang sibil. Number 4. Anong uri ng karapatan ang ipinapakita ng isang mamamayang Pilipino na nasa tamang gulang na sumali o magpalakad ng pamahalaan? Ang tamang sagot ay letter B, karapatang politikal. Number 5. Anong karapatan ang may kinalaman sa ikabubuhay ng tao? Ang tamang sagot ay letter D, karapatang pangkabuhayan. Number 6. Alin sa mga sumusunod na gawain ang halimbawa ng karapatang sibil? Ang tamang sagot ay letter D, magkaroon ng tirahan. Number 7. Aling gawain ang halimbawa ng karapatang politikal? Ang tamang sagot ay letter D, ang pagkalooban ng pagkamamamayan. Number 8. Aling ugnayan ang pinakaangkop na halimbawa ng uri ng karapatan at halimbawa nito? Ang tamang sagot ay letter C, karapatang pangkabuhayan, magkaroon ng pagkakakitaan. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang hindi angkop ang ugnayan ng uri ng karapatan at halimbawa nito? Ang tamang sagot ay letter A, karapatang sibil, maging ligtas sa maruming paligid. Number 10. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit dapat gampanan ng mga mamamayan ang kanilang mga tungkulin? Ang tamang sagot ay letter D, magkaroon ng kaayusan at kaunlaran. Number 11. Aling gawain ang nagpapakita ng tungkulin ng mamamayan na maging tapat sa sariling bansa? Ang tamang sagot ay letter C, pagpupugay sa watawat ng Pilipinas. Number 12.
Aling tungkulin ang ipinakikita sa pagtawid sa tamang tawiran? Ang tamang sagot ay letter D, pagsunod sa mga batas at paggalang sa mga otoridad. Number 13. Paano maipakikita ang pagtupad sa tungkuling makapag-ambag sa kaunlaran ng bansa? Ang tamang sagot ay letter A, ibahagi ang kakayahan at talento. Number 14. Bakit kailangan magtrabaho ng isang Pilipino kapag nasa tamang edad na? Ang tamang sagot ay letter D, para makamit ang dignidad o maayos na buhay. Number 15. Aling gawain ang pinakaangkop na halimbawa ng pagganap sa tungkuling nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng kapwa? Ang tamang sagot ay letter B, pag-iwas na makasakit ng damdamin ng iba.